Ang huling yugto ng Aklat ni Mormon, kung kailan na kumpleto at sinelyohan ang laman ng lamin ng ginto sa pag-iingat ni Propetang Mormon at ng kanyang anak na si Moroni. Makalipas ang ilang daang taon mula ng pagparito sa lumang Amerika ng anak ng Diyos, muli na namang nakalimot ang mga tao sa Ebanghelyo at mas nagibabaw ang kayabangan at makamundong pananaw nila, kaya naging masidhi ang kaguluhan at away sa pagitan ng mga Nipita at Lamanita. Sa gulang na 10 taon, pinagkatiwalaan na si Mormon ni Amaron, kung saan niya ikinubli ang mga lamin ng ginto, at nang siya ay sumapit sa 15 taong gulang, binisita siya ng Panginoon at mas nakilala niya ang Diyos at naging huwaran sa kabutihan. At sa tamang panahon sa edad na 24 ay napasakamay niya ang lamin ng ginto. At doon ay binuod niya ang maraming kasulatan at pinili ang mga pinakamahalagang mensahe ayon sa gabay ng banal na spirito. At patuloy din niyang inilahad ang mga kaganapan sa kanyang panahon at mga kaalaman sa Ebanghelyo. Sinabi niya rin dito, at masdan, papunta sila sa mga Hudyong hindi naniniwala at sa ganitong hangarin upang sila ay kumbinsihing maniwala na si Jesus ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, na sa pamamagitan niya ang walang hanggang Ama ay maisa sa katuparan ang dakila at walang hanggang misyon na ipanumbalik ang mga Hudyo o ang lahat ng sambayanan ng Israel tungo sa kanilang pamanang lupain, na nakalaang ipagkaloob ng Panginoong Diyos para sa pagpapatibay ng kanyang tipan sa mga ito. Sa kabila ng katigasan ng mga puso ng mga Nipita, ay hindi pa rin tinalikuran ni Propetang Mormon ang kanyang pagtatanggol at pamumuno sa mga ito laban sa mga Lamanita. Subalit, batid niya na may hangganan ng kanyang lakas, kaya naihanda na niya ang kanyang anak na si Moroni na ipagpatuloy ang kanilang dakilang misyon. Sa isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga Nipita at Lamanita, ay nasaksihan ni Propetang Mormon ang pagkaubos ng kanilang lahi. At bago siya malagutan ng hininga, ay nailipat muna niya ang lamin ng ginto sa kamay ng kanyang anak na si Moroni. At nakapagbigay din siya ng mga tagubilin para lubos na ingatan ang mga ito. Nang mamatay si Propetang Mormon, ay pinagpatuloy pa uli ni Moroni ang pagsusulat sa lamin ng ginto. Marami pa siyang mahalagang bagay na naisulat ukol sa mga prinsipyo at ordinansa ng totoong simbahan, patungkol sa pagkasaserdote, sakramento ng tubig at tinapay, pagbibinyag, biyaya ng banal na Espiritu Santo, pananampalataya, pagsisisi, at pagbabayad sala ng Panginoon para sa kaligtasan ng lahat ng kanyang mga tagasunod. At isang napakabisang paanyaya upang mabiyayaan ng sariling patotoo sa katotohanan ng Aklat ni Mormon. At kanya itong sinelyohan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kanyang sinabi, at kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. At kung magtatanong kayo ng may matapat na puso na may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Nag-iisa na lamang si Moroni laban sa mga marami pang natitirang mga Lamanita, na layuning patayin lahat ng naniniwala kay Kristo at tangkaing wasakin ng mga sagradong lamin ng ginto. Batid niya na mahuhuli din siya ng mga umuusig sa kanya at kailangan niyang maitago ang banal na kasulatan sa ligtas na lugar. Batid din niya na gagabayan siya ng Panginoon at hindi magtatagumpay ang mga Lamanita sa kanilang masamang balak. Sa isang paanan ng bundok ay humukay si Moroni ng tamang sukat upang maibaon ang mga lamin ng ginto at tinabunan niya ito ng isang tipak na bato. Batid niya na balang araw ay matatagpuan din ito ng isang tunay na hinirang ng Diyos upang maging daan ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo at magbibigay ng mabubuting biyaya sa buong sangkatauhan.